Ikaw ay nakalutang sa isang payapang dagat ng kadiliman. Wala pang anyo ang paligid, wala pang hugis ang mundo, tanging ang malambot na yakap ng himbing ang iyong nararamdaman. Sa kailaliman ng iyong diwa, kung saan ang panaginip at katotohanan ay nagtatagpo na roon, ang isang katahimikang hindi na natin nararanasan sa makabagong panahon. Ito ang katahimikan ng taong 30 tao o pao, isang katahimikang walang ugong ng makina, walang ilaw ng kuryente, kundi ang dalisay na paghinga ng kalikasan na bumabalot sa iyong maliit na tahanan. Dahan-dahan tila isang dahon na bumabagsak sa tubig ang iyong kamalayan ay nagsisimulang umahon. Ang unang bumabati sa iyo ay hindi liwanag, kundi ang pakiramdam ng hangin. Ito ay isang hangin na may dalang bigat mamasa-masa at nanunuot sa buto. Ito ang hininga ng huling bahagi ng taglagas sa Inglaterra, isang paalala na ang taglamig ay nakatayo na sa pintuan. Ang hangin ay dumadampi sa dulo ng iyong ilong, ang tanging bahagi ng iyong katawan na nakasilip mula sa ilalim ng makapal na kumot, at ang lamig nito ay tila isang banayad na kurot na gumising sa iyong pandama. Huwag ka munang gumalaw. Manatili ka sa ilalim ng iyong pananggalang. Damhin mo ang bigat na nakadagan sa iyong katawan. Ito ay hindi isang malambot na comforter na puno ng bulak. Ito ay isang magaspang na kumot na gawa sa lana ng tupa, hinabi ng iyong sariling mga kamay noong nakaraang tag-init. Ang hibla nito ay makati sa balat. Kung hindi ka sanay, ngunit para sa iyo, ang gaspang na ito ay ang wika ng kaligtasan. Ito ay mabigat siksik at amoy langis ng hayop, isang amoy na nagsasabing, ikaw ay buhay. Ikaw ay may proteksyon laban sa yelong nag-aabang sa labas. Sa ilalim ng kumot na ito, nararamdaman mo ang init na naipon ng iyong katawan sa buong magdamag. Ito ay isang munting pulo ng init sa gitna ng karagatan ng ginaw. Sa iyong tabi, naririnig mo ang mabagal at maindayog na paghinga ng iyong asawa, at sa di kalayuan ang mahihinang ungol ng iyong mga anak na natutulog ng magkakadikit upang magpalitan ng init. Ang init na ito ay sagrado. Sa panahong ito, ang init ay hindi binibili o pinipindot lamang sa isang termostato. Ang init ay nililikha ng buhay, inaalagaan at pinagsasaluhan. Ngayon buksan mo ang iyong pandinig sa paligid. Ang iyong bahay ay humihinga kasabay mo. Ang dingding na pumapalibot sa inyo ay hindi gawa sa semento o bato. Ito ay ang tinatawag na wattle and daub, mga patpat na nilala, at pinahiran ng makapal na patong ng putik dayami at dumi ng hayop na pinatuyo ng araw. Sa ganitong oras ng madaling araw, ang dingding ay naglalabas ng amoy ng basang lupa, parang amoy ng bukid pagkatapos ng ulan. Ito ay amoy ng kasaysayan, amoy ng lupang nagbibigay ng buhay, at siya ring babalikan ng lahat. Kung hahaplusin mo ang dingding sa dilim, mararamdaman mo ang lamig na tumatagos dito, ang hamog na namumuo sa ibabaw ng putik na tila pawis ng bahay na nagsisikap na ilayo ang unos mula sa inyo. Ang iyong higaan ay hindi nakataas sa estante. Ikaw ay nakahiga sa isang palet, isang sako
na pinalamanan ng dayami. Sa bawat pagbaluktot mo, ang dayami sa ilalim ay gumagalaw, nag-aakma sa hugis ng iyong likod. Hindi ito malambot. Tulad ng kutsyon, may mga matitigas na tangkay na kung minsan ay tumutusok sa tela, ngunit ito ay pamilyar. Ito ang higaan ng iyong mga ninuno. Ang amoy ng tuyong damo ay humahalo sa amoy ng usok na nakakapit sa bawat sulok ng bahay. Ang usok mula sa dapugang nasa gitna ng silid na ngayon ay abo na lamang at baga. Ang kadiliman ay ganap. Walang street light na tumatagos sa bintana sapagkat ang iyong bintana ay maliit lamang at tinatakpan ng oiled paper o tela o di kaya'y kahoy na nakasara ng mahigpit. Ang dilim na ito ay hindi nakakatakot. Ito ay mapagkalinga. Itinatago nito ang dumi sa sahig, ang mga bitak sa dingding at ang kahirapan ng buhay. Sa dilim pantay-pantay ang lahat. Sa dilim ikaw ay reyna ng iyong sariling kastilyo ng init. Alam mong malapit nang tumunog ang kampana ng simbahan, mula sa malayo ang hudyat na ang gabi ay tapos na. Alam mong sa sandaling bumangon ka ang lamig, ay sasalubong sa iyo ng walang awa. Kailangan mong tapakan ang sahig na hindi gawa sa tiles o kahoy, kundi lupa na tinabunan ng rushes, mga damo, at halamang gamot na inilatag upang magsilbing banig. Ang ilalim na patong ng mga damong ito ay luma na nabubulok at humahalo sa lupa habang ang ibabaw ay bago at tuyo. Kapag dumapo ang iyong paa doon, mararamdaman mo ang dampi ng hamog na naipon sa mga dahon ng meadowsweet na isinaboy mo noong makalawa upang pabanguhin ang hangin. Ngunit bago ang lahat ng iyon, manatili ka muna rito. Huminga ka ng malalim. Lasapin mo ang hangin na may halong amoy ng lupa, usok at lumang lana. Ito ang amoy ng tahanan. Ang iyong katawan ay mabigat pa, tila nakaugat sa higaan, ayaw pang bumitaw sa kapayapaan ng pagkakadantay. Igalaw mo ng kaunti ang iyong mga daliri sa paa sa ilalim ng kumot. Damhin mo ang magaspang na tela na kumukiskis sa iyong balat. Ang bawat hibla nito ay patunay ng iyong sipag ng bawat oras na ginugol mo sa pag-ikid ng sinulid. Sa labas ang hangin ay humahampas sa bubong na pawid, isang mababang ugong na nagpapaalala sa iyo kung gaano kaswerte ang may masisilungan. Marami ang walang bubong ngayong gabi. Marami ang nanginginig sa ilalim ng mga tulay o sa gilid ng daan. Ngunit ikaw ay naririto. Ligtas. Mainit. Ang iyong isip ay nagsisimula ng magbalangkas ng mga gagawin ang paghahanap ng baga sa ilalim ng abo upang buhayin ang apoy, ang pagkuha ng tubig mula sa balon na maaaring may manipis na yelo sa ibabaw, ang paghiwa ng matigas na tinapay. Ang mga gawaing ito ay mabibigat, oo, ngunit ang mga ito rin ang ritual ng iyong buhay. Ang mga ito ang dahilan kung bakit ka bumabangon. Ngunit sa sandaling ito, sa pagitan ng paggising at pagbangon, may isang saglit na walang hinihingi sa iyo ang mundo. Isang saglit na ikaw ay hindi ina,
hindi asawa, hindi manggagawa. Ikaw ay isang nilalang lamang na nakikiramdam sa tibok ng sarili mong puso. Pakinggan mo ito, mabagal, matatag, tulad ng lupa sa ilalim ng iyong bahay. Hayaan mong ang katahimikan ay pumasok sa iyong dibdib. Ipunin mo ang init ng kumot at ibaon ito sa iyong alaala upang mamaya, kapag ang lamig ng umaga ay kumagat sa iyong mga daliri, mayroon kang huhugutang init mula sa loob. Ang umaga ay parating na dala ang liwanag na kulay abo at pilak. Ngunit sa ngayon, ang dilim ay iyo, ang init ay iyo, at sa simpleng katotohanang ikaw ay humihinga ng payapa sa loob ng 4 na dingding na gawa sa putik at pagmamahal, ikaw ay mayaman. Unti-unti inihahanda mo ang iyong sarili. Handa nang salubungin ang lamig hindi bilang kaaway kundi bilang kapareha sa sayaw ng buhay. Ang paglisan sa init ng higaan ay isang maliit na sakripisyo, isang pag-aalay na ginagawa mo tuwing umaga. Sa sandaling ihakbang mo ang iyong mga paa sa labas ng kumot, ang hangin ay sumasalubong sa iyo na parang isang manipis na damit na gawa sa yelo. Ang lamig ay yumayakap sa iyong balikat, nanunuot sa iyong manipis na kemis o pambahubay na kamiseta. Ngunit hindi ka nanginginig sa takot, nanginginig ka dahil gising na ang iyong katawan, handa nang harapin ang hamon ng paglikha. Naglalakad ka ng dahan-dahan sa dilim. Ang iyong mga talampakan ay nakikipag-usap sa sahig. Nararamdaman mo ang mga tangkay ng damo at rashes, malamig, medyo mamasa-masa at magaspang. Bawat hakbang ay maingat iniilagan ang mga gamit na maaaring nakakalat hanggang sa marating mo ang gitna ng silid. Narito ang dapog o ang hearth, ang dambana ng apoy. Ito ay isang bilog na bato sa gitna ng lupa kung saan ang mga abo ng kahapon ay nakahimlay na parang kulay abong kumot. Lumuhod ka. Ang lamig ng lupa ay tumatagos sa iyong tuhod, isang paalala ng iyong koneksyon sa lupang ito. Sa dilim kinakapa ng iyong mga kamay ang iyong mga sandata, laban sa ginaw ang iyong tinderbox. Ito ay isang maliit na kahong gawa sa kahoy, makinis na dahil sa tagal ng paggamit. Binuksan mo ito ng may paggalang. Sa loob na roon ang 3 mahahalagang bagay: ang piraso ng bakal na hugis letrang C, ang matalim na bato ng flint o pingkian, at ang tinder, kadalasay tuyong kabute o sunog na retaso ng lino na tinatawag na char cloth. Ngayon magsisimula na ang sayaw. Hinawakan mo ang bakal sa iyong kanang kamay. Mabigat ito, malamig at amoy kalawang. Sa kaliwa naman ay ang bato at ang kapirasong tinder na inilagay mo sa ilalim nito, handang sumalo sa anumang biyaya ng liwanag. Huminga ka ng malalim. Ang hangin sa loob ng bahay ay tahimik naghihintay. Ihinampas mo ang bakal sa gilid ng bato. Walang ingay na maririnig, kundi ang mabilis at matinis na pagkikiskis ng metal at bato, isang tunog ng pagtutunggali. Sa unang subok, wala. Tanging ang amoy ng sunog na bato, isang amoy na parang kidlat ang lumutang sa hangin. Hindi ka nadidismaya. Ito ay hindi paligsahan ng bilis. Ito ay laro ng tiyaga. Muli, hinampas mo ang bakal pababa, mabilis at may diin. Sa pagkakataong ito, may nakita kang munting hiwa ng liwanag sa dilim. Isang kislap.
Isang napakaliit na bituin na panandaliang nabuhay at namatay bago pa man dumapo sa tinder. Ang iyong mga daliri ay manhid na sa lamig, medyo naninigas at mahirap igalaw, ngunit ang iyong kalamnan ay may sariling memorya. Alam nila ang tamang anggulo. Alam nila ang tamang puwersa. Ikatlong subok. Ang bakal ay humalik sa bato ng may perpektong diin. Isang masiglang kislap kulay kahel at ginto ang tumalsik at mapalad na lumapag sa maitim na tela ng charcloth. Huwag kang hihinga ng malakas. Panoorin mo ito. Ang kislap ay hindi namatay. Ito ay kumapit naging isang maliit na tuldok ng mapulang baga na dahan-dahang kumakain sa gilid ng tela. Ito ang binhi ng apoy. Ito ang buhay. Dahan-dahan inilapit mo ang iyong mukha sa baga. Ang init nito ay hindi pa sapat upang maramdaman ng iyong pisngi, ngunit nakikita mo ang pagpupumilit nitong mabuhay. Hinipan mo ito ng napakabagal, isang hiningang halos hindi makagalaw sa alikabok. Ang mapulang tuldok ay lumiwanag, lumawak at gumuhit ng pabilog na liwanag sa tela. Ang usok ay nagsimulang umikot manipis at maputi dala ang amoy ng nasusunog na lino. Ngayon, inilipat mo ang nagbabagang tela sa isang pugad ng tuyong damo at maliliit na tinting na inihanda mo kagabi. Ito ang krusyal na sandali. Yakapin mo ang baga gamit ang tuyong damo. Iangat mo ito sa iyong mga kamay na parang nag-aalaga ng isang pipit na bagong pisa. Hipipan mo muli. Mas mahaba ngayon. Mas malalim. Nararamdaman mo ang init na nagsisimulang gumapang sa iyong mga palad. Ang usok ay kumakapal, pumapasok sa iyong ilong, isang masangsang ngunit masarap na amoy ng tagumpay. At pagkatapos sa isang iglap, ang usok ay nagpalit ng anyo. Mula sa gitna ng dayami, sumilip ang isang dila ng apoy dilaw asul at buhay na buhay. Inilapag mo ang nasusunog na pugad sa gitna ng mga kahoy sa dapug. Ang apoy ay gutom. Mabilis itong kumapit sa maliliit na sanga, tumatalon, sumasayaw at nagpapalaganap ng liwanag. Ang mga anino sa silid ay nagsimulang umatras, nagtatago sa mga sulok. Ang dingding na putik ay nagkaroon ng kulay ginto at tanso. Ang mga kagamitan sa paligid, ang bangko, ang mesa, ang nakasabit na mga halamang gamot ay unti-unting nagpapakita ng kanilang anyo. Inilapit mo ang iyong mga kamay sa apoy. Ang init ay isang himala. Tinutunaw nito ang yelo sa iyong mga daliri, pinapalambot ang naninigas mong mga kasukasuan. Ang sakit ng lamig ay napapalitan ng ginhawa na parang mainit na tubig na ibinubuhos sa iyong balat. Tumingin ka sa apoy. Ito ang puso ng iyong tahanan. Ito ang magluluto ng iyong pagkain, magpapatuyo ng iyong damit, at magbibigay ng liwanag sa mahabang gabi. Sa pamamagitan ng isang bato at kapirasong bakal at sa tiyaga ng iyong mga kamay, tinalo mo ang kadiliman. Ikaw ang tagaingat ng liwanag. Habang lumalakas ang lagitik ng kahoy na nilalamon ng apoy, nararamdaman mo ang pagbabago ng atmosfera
sa loob ng bahay. Ang hangin ay hindi na kasing bigat. Ang hamog ay nagsisimula ng matuyo. Ang iyong tahanan ay gising na. Umupo ka muna sandali sa harap ng init na ito. Panoorin mo ang sayaw ng apoy, walang katapusan, pabago-bago at nakahihina. Hayaan mong ang liwanag nito ay pumasok sa iyong mga mata at magbigay ng init pati sa iyong kaluluwa. Ligtas ka na sa ginaw. Hawak mo na ang araw sa loob ng iyong tahanan. Ang apoy sa dapog ay buhay na. Ang mga dila nito ay sumasayaw ng masigla, tumatama sa ilalim ng itim na kalderong bakal na nakabitin sa trammel hook, isang kawit na nagdudugtong sa bubungan at sa iyong lutuan. Sa paglaki ng apoy, lumalaki rin ang iyong kamalayan. Sa isang katotohanan, ang iyong sikmura ay kumakalam. Ito ay isang malalim na hungkag sa iyong tiyan, isang paalala na ang katawan ng tao ay parang apoy din, kailangan itong pakainin upang patuloy na magliyab. Lumapit ka sa mesa. Hindi ito makinis o barnisado. Ito ay gawa sa makakapal na tabla ng oak, magaspang sa hipotadtad ng mga gurlis at peklat ng libu-libong hiwa ng kutsilyo. Sa ibabaw nito, naghihintay ang tahimik na hari ng iyong hapag, ang tinapay na maslin. Huwag mong asahan ang puti at malambot na tinapay ng mga mayayaman. Ang maslin ay tinapay ng lupa, tinapay ng mga kamay na nagbungkal. Ito ay bilog, mabigat at kulay kayumanggi na tila lupang binasa ng ulan. Gawa ito sa pinaghalong rye at wheat na hindi masyadong napaigi ang pagkagiling, kaya't ang tekstura nito ay siksik at magaspang. Kinuha mo ang iyong kutsilyo. Ang hawakan nito ay gawa sa kahoy na kuminis na sa tagal ng iyong paghawak, ngunit ang talim ay mapurol at may mga pingas. Hinawakan mo ang tinapay ng mahigpit gamit ang iyong kaliwang kamay. Ramdam mo ang tigas ng balat nito, isang matibay na crust na kasing tigas ng barko ng puno. Ito ay hindi lamang pagkain, ito ay hamon. Inilapat mo ang talim sa ibabaw ng tinapay. Nagsimula kang humiwa. Walang mabilis na paraan dito. Kailangan mong gamitan ng bigat ng iyong balikat ang bawat pagdiin. Nararamdaman mo ang pagyanig sa iyong braso habang ang kutsilyo ay nakikipagbuno sa matigas na balat. Ang tinapay ay lumalaban. Maririnig mo ang mababang tunog ng pagkiskis ng bakal sa tinapay, isang paos na himig ng paghihiwalay. Sa wakas bumaon ang talim. Bumungad sa iyo ang loob ng tinapay, siksik, kulay abo, at may amoy na maasim-asim dahil sa natural na leavening o pampaalsa. Ang mga mumo ay nalalaglag sa mesa, hindi magagaan na tulad ng niyebe, kundi mabibigat na parang supot ng kahoy. Wala kang itatapon ni isang butil. Dinampot mo ang mga nalaglag na mumo at isinubo. Ang lasa ay makalupa, matapang at puno ng hibla. Kailangan mong nguyain ng matagal at sa bawat pagnguya, nalalasahan mo ang pawis ng tag-ani. Ngayon, bumaling ka sa kaldero. Ang laman nito ay ang tinatawag na pottage, ang sabaw na walang kamatayan. Araw-araw, itong niluluto, araw-araw.
itong dinadagdagan. Kung ano ang nakuha sa hardin repolyo, sibuyas, oats o swerteng kapirasong taba ng baboy ay inihahalo rito. Ang sabaw na ito ay saksi sa kasaysayan ng iyong pamilya sa nagdaang linggo. Itinaas mo ang takip na kahoy. Ang usok ay bumulusok pa itaas, dala ang init na humalik sa iyong mukha at nagpainit sa iyong malamig na ilong. Ang amoy ay hindi matapang, ngunit nakakapanatag amoy ng nilagang gulay, usok ng kahoy at kaunting alat. Kumuha ka ng malaking sandok na gawa sa kahoy. Hinalo mo ang sabaw. Ang sabaw ay malapot, halos parang lugaw. Nakita mo ang paglutang ng mga peas at beans na durog na sa tagal ng pagpapakulo. Ito ang init na dadaloy sa inyong mga ugat. Kumuha ka ng mga mangkok na gawa sa kahoy o trenchers. Naglagay ka ng kapirasong tinapay sa ilalim ng bawat mangkok bago mo ibinuhos ang mainit na sabaw. Pinanood mo kung paano sinipsip ng matigas na tinapay ang sabaw. Ang tinapay na kanina ay kasing tigas ng bato ay unti-unting lumambot, sumuko sa init ng sabaw at naging espongha ng lasa. Ito ang sikreto ng inyong lakas, ang pagpapalambot sa matitigas na bagay gamit ang init at pasensya. Sa likuran mo, narinig mo ang pag-uskos ng dayami. Ang iyong asawa at mga anak ay gumagalaw na ginising ng amoy ng pagkain. Ito ang pinakamagandang bahagi ng umaga, ang sandali bago ang ingay ng trabaho, kung saan ang tanging mahalaga ay ang mainit na mangkok sa inyong mga kamay. Inabot mo ang unang subo sa iyong bibig. Ang init ay gumuhit sa iyong lalamunan, diretso sa iyong tiyan at tila kumalat sa iyong buong katawan. Hindi ito ang lasa ng pampalasa mula sa silangan na tanging mayayaman lang ang nakakatikim. Ito ang lasa ng beans, ng oats at ng rye. Lasa ito ng kaligtasan. Lasa ito ng kasiguruhan na ngayong umaga hindi kayo magugutom. Napapikit ka habang ninanamnam ang simpleng biyaya. Sa labas ang hangin ay nanggagalaiti pa rin, ngunit sa loob, sa harap ng mangkok na ito, ikaw ay busog at buo. Ang tinapay ng lupa ay naging laman ng iyong laman, handa ka ng harapin ang mundo. Huminga ka ng malalim, bitbit ang init sa iyong dibdib. Ang araw ay nagsisimula pa lamang. Ang init ng sabaw ay nananalaytay na sa iyong katawan, ngunit alam mong hindi ito sapat. Sa labas ng makakapal na dingding ng iyong tahanan, ang hangin ay may dalang mga ngipin na handang kumagat sa sinumang hindi handa. Kaya't tumayo ka. Panahon na upang isuot ang iyong baluti. Hindi gawa sa bakal o tanso ang iyong proteksyon. Ito ay gawa sa balahibo ng tupa, ang lana. Lumapit ka sa malaking kaban na gawa sa kahoy sa sulok ng silid. Ito ang tanging lagayan ng yaman ng iyong pamilya. Binuksan mo ang mabigat na takip nito. Ang amoy na sumalubong sa iyo ay luma at pamilyar amoy ng mga halamang lavender na inilagay mo doon upang itaboy ang mga insekto, at ang likas na amoy ng lana na medyo may pagkalangis. Kinuha mo ang iyong pang-itaas na damit, ang tinatawag na kirtle.
Masdan mo ito sa kakarampot na liwanag ng apoy. Ang kulay nito ay hindi matingkad. Walang asul na kasing lalim ng dagat o pulang kasing tapang ng dugo. Ipinagbabawal iyon ng sumptuary laws o ang batas sa pananamit. Ang mga kulay na iyon ay para lamang sa mga dugong bughaw at mayayaman. Para sa tulad mong nagbubungkal ng lupa, ang pinahihintulutan lamang ay ang russet, isang telang magaspang kulay, kalawang kulay, putik o kulay ng tuyong dahon. Ito ang kulay ng pagpapakumbaba. Ngunit huwag mong hamakin ang kapayakan nito. Sa kapal ng telang ito nakasalalay ang iyong kaligtasan. Hinubad mo ang iyong balabal at ngayon ay suot mo lamang ang iyong kemis, ang manipis na lino na siyang unang layer sa iyong balat. Mabilis mong isinuot ang kirtle. Bumigat ang iyong pakiramdam. Ang lana ay mabigat siksik at yumayakap sa iyong katawan na parang isang mahigpit na yakap. Sa una, mararamdaman mo ang gaspang nito. Ang mga hibla ng lana ay tila maliliit na daliri na kumakapit sa bawat galaw mo. Hindi ito madulas tulad ng seda, hindi ito malambot tulad ng bulak. Ito ay makati, totoo at matapang. Ito ay telang buhay pa rin nagtataglay ng init ng hayop na pinagmulan nito. Ngayon ang pagsasara. Walang zipper. Walang butones na gawa sa perlas, mahal iyon. Ang gamit mo ay mga tali at aspile. Gamit ang iyong mga daliri na medyo naninigas pa rin sinimulan mong isuot ang mga sintas sa butas ng iyong bodice. Hinila mo ito ng mahigpit. Nararamdaman mo ang paglapat ng tela sa iyong tadyang sumusuporta sa iyong likod. Ang bawat buhol na iyong ginagawa ay isang selyo laban sa hangin. Tinitiyak mo na walang siwang napapasukan ang lamig. Ang prosesong ito ay mabagal, nangangailangan ng pasensya, ngunit ito ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagiging buo. Nakabalot ka na, handa ka na, ngunit hindi pa tapos. Bilang isang babaeng may asawa, hindi mo maaaring ilantad ang iyong buhok sa madla. Ito ay tanda ng kahinhinan at dignidad. Kinuha mo ang iyong wimple, isang piraso ng puting lino. Ibinabalot mo ito sa iyong leeg at baba at ipinipit sa iyong buhok. Ang tela ay malinis amoy sabon na gawa sa abo at taba. Kapag suot mo na ito, ang iyong pandinig ay bahagyang humihina, tila ba ang mundo ay lumalayo ng kaunti. Ito ay nagbibigay ng sarili mong espasyo, isang pribadong santuwaryo sa loob ng iyong sariling pananamit. Pakiramdam mo ay protektado ka, hindi lamang sa lamig, kundi pati na rin sa mapanghusgang mata ng mundo. Huli sa lahat, kinuha mo ang iyong makapal na balabal o shawl. Ito ay mas magaspang pa kaysa sa iyong damit, halos parang karpet. Ipinatong mo ito sa iyong balikat. Ang bigat nito ay nakasanayan mo na. Para itong kamay ng isang kaibigan na nakaakbay sa iyo, bumubulong na, kaya natin ito. Tumayo ka ng tuwid. Subukan mong igalaw ang iyong mga braso. Medyo mahirap, limitado
ang iyong galaw dahil sa kapal ng suot. Ngunit sa limitasyong iyon, naroon ang ginhawa. Para kang nasa loob ng isang kuta. Ang hangin ay maaaring umihip, ang ulan ay maaaring bumagsak, ngunit mahihirapan silang timbagin ang mga patong-patong na harang na iyong itinayo. Haplusin mo ang iyong manggas. Damhin ang langis ng lanolin na natural na nasalana pa rin. Ito ang magtutulak sa tubig ulan, ito ang magpapanatili sa iyong tuyo. Ang kalikasan mismo ang nagbigay ng teknolohiyang ito at ngayon ay suot mo na. Huminga ka. Ang hangin sa silid ay tila mas malamig na ngayon dahil ang iyong katawan ay nag-iinit na sa loob ng iyong baluti. Handa ka ng lumabas. Handa ka ng harapin ang putik, ang yelo at ang hamon ng araw. Ikaw ay hindi na lamang isang babae. Ikaw ay isang mandirigma ng pang-araw-araw na buhay, nakabaluti sa kulay ng lupa, matatag at hindi matitinag. Nakahanda na ang iyong katawan. Nakabalot ka na sa lana. Ngunit bago mo buksan ang pinto, may huling ritual ka pang dapat gawin. Tumingin ka sa ibaba sa iyong mga paa. Kinuha mo ang iyong sapatos. Ito ay gawa sa simpleng balat ng hayop, malambot at walang takong na tinatawag na turn shoes. Manipis ang swelas nito, halos nararamdaman mo ang bawat bato sa daan. Sa ganitong panahon, ang manipis na balat ay walang laban sa yelong kakagat sa iyong mga daliri. Kaya't dumampot ka ng isang dakok ng tuyong lumot at dayami. Isiniksik mo ang lumot sa loob ng sapatos. Ito ang iyong medyas, ang iyong insulasyon. Ang lumot ay malambot, medyo mamasa-masa at amoy gubat. Kapag isinuot mo ang iyong paa, nararamdaman mo ang pag-aakma ng mga hibla sa hugis ng iyong talampakan. Ito ay siksik, mainit at nagbibigay ng pakiramdam na para kang nakatapak sa lupa kahit may sapin ka na. Itinali mo ang sintas ng sapatos hanggang sa bukong-bukong. Handa na ang iyong mga paa. Lumapit ka sa pinto. Mabigat ito, gawa sa makapal na tabla ng oak at mga bakal na luma na. Humawak ka sa seradura. Ang bakal ay nagyayelo, dumidikit ng bahagya sa iyong palad. Hinila mo ito pabukas. Ang hangin ay pumasok ng walang pasabi. Hindi ito simoy lamang. Ito ay isang sampal. Ang hangin ay amoy yelo, amoy ng nabubulok na dahon at amoy ng usok na galing sa mga kapitbahay. Agad mong naramdaman ang pag-urong ng balat sa iyong mukha. Ang tanging parte ng katawan mo na walang takip. Ang iyong hininga ay naging puting ulap. Sa iyong harapan, isang patunay na buhay ka sa gitna ng nagyayelong umaga. Humakbang ka palabas. Ang mundo sa labas ay pininturahan ng kulay abo at pilak. Ang langit ay mababa at mabigat, tila ba daddagan nito ang mga bubong ng nayon. Ang lupa na kahapon ay putik, ngayon ay matigas na at hindi pantay. Ito ang realidad ng iyong paligid. Walang sementadong kalsada. Ang daanan ay pinaghalong lupa, dumi ng hayop at muck, ang basura ng araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa umagang ito, ang dumi ay tinakpan ng biyaya ng hamog na nagyelo o frost. Ang lahat ay kumikinang
na parang binudburan ng asukal o dinurog na salamin. Maganda tingnan, ngunit mapanganib. Dinampot mo ang 2 timba na nakasabit sa gilid ng bahay. Ang hawakan ay magaspang na kahoy na lubid. Kailangan mong kumuha ng tubig sa balon ng nayon. Nagsimula kang maglakad. Ang bawat hakbang ay isang kalkuladong desisyon. Hindi ka pwedeng magmadali. Ang lupa ay bako-bako. May mga lubak na namuo ang tubig at naging yelo. Kung tatapak ka ng padaskol, madudulas ka. At sa buhay na ito, ang pagkadulas ay maaaring mga hulugan ng pilay, at ang pilay ay maaaring mga hulugan ng gutom. Nararamdaman mo ang pagbibitak ng manipis na yelo sa ilalim ng iyong talampakan. Wala itong tunog na naririnig mo, kundi isang sensasyon ng pagguho sa ilalim ng iyong bigat. Ang putik sa ilalim ng yelo ay medyo malambot pa, kaya't ang iyong paa ay lumulubog ng bahagya at ang malamig na putik ay sumusubok na kumapit sa iyong sapatos. Salamat sa lumot sa loob, nananatiling mainit ang iyong mga daliri. Habang naglalakad ka, nakikita mo ang iyong mga kapitbahay. Mga anino rin silang nakabalot sa lana yumuyuko laban sa hangin, may kani-kaniyang bitbit na pasanin. Walang nag-uusap, masyadong malamig para mag-aksaya ng init sa pamamagitan ng pagbuka ng bibig. Isang tango lamang, isang saglit na pagtingin sa mata, iyan ang inyong batian. Sa tinging iyon, nagkakaintindihan kayo, buhay pa tayo. Nakaraos tayo sa isa pang gabi. Narating mo ang balon. Ang tubig sa ilalim ay madilim at tahimik. Ibinaba mo ang timba. Naramdaman mo ang pagbigat ng tali habang sumasalok ito. Hinila mo ito paitaas. Ang bigat ay humihila sa iyong mga balikat, pinipilit ang iyong mga kalamnan na magising. Nang iangat mo ang timba, nakita mo ang tubig malinaw, napakalamig at may maliliit na piraso ng yelo na lumulutang. Ito ang dugo ng inyong nayon. Bumalik ka sa iyong tahanan. Mas mahirap ngayon ang paglalakad dahil sa bigat ng tubig. Ang hawakan ng timba ay bumabaon sa iyong palad. Ang hangin ay tila lalong lumalamig habang ikaw ay nakatigil. Ngunit sa bawat hakbang na maingat mong ginagawa sa ibabaw ng nagyelong putik, nararamdaman mo ang isang uri ng meditasyon. Isang hakbang, huminga, isang hakbang. Balansehin ang timba, isang hakbang, iwasan ang dulas. Sa sandaling ito, wala kang ibang iniisip kundi ang susunod na hakbang. Ang mundo ay lumiit. Naging distansya na lamang ito sa pagitan ng iyong paa at ng iyong pintuan. Ito ang payapang focus ng kaligtasan. Walang puwang para sa takot, walang puwang para sa problema bukas. Ngayon lang ang mahalaga. Ang pagpapanatiling nakatayo, ang pag-uwi ng tubig nang hindi natatapon. Natanaw mo na ang iyong pinto. May manipis na usok na lumalabas sa butas ng bubong. Ang iyong tahanan. Ang iyong init. Binilisan mo ng kaunti ang pag-asa ay nagbibigay ng bagong lakas sa iyong mga binti.
nakarating ka rin. Ibinaba mo ang timba sa labas sandali upang buksan ang pinto. Pumasok ka. Ang init ng loob ng bahay ay sumalubong sa iyo na parang yakap ng isang ina. Ang amoy ng pottage, ang usok ang katahimikan. Isinara mo ang pinto sa likuran mo, iniwan ang nagyayelong mundo sa labas. Nakauwi ka na. May dala kang tubig. Ligtas ka na muli. Nasa loob ka na muli ng iyong tahanan. Ang init ng apoy ay humahalik sa iyong pisngi, tinutunaw ang pamamanhid na dulot ng pag-igib ng tubig. Ngunit sa pagbabalik ng iyong pakiramdam, napansin mo ang isang munting detalye na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa kamay ng iyong anak na naglalaro malapit sa dapog o marahil sa sarili mong braso, may nakita kang guhit ng pula. Isang sugat. Maliit lamang ito, marahil ay gurlis mula sa matalas na kahoy o hiwa ng magaspang na bato sa ilalim ng timba. Ngunit sa panahong ito, ang maliit na sugat ay isang bukas na pinto para sa karamdaman. Walang antibiotics, walang alkohol. Ang tanging panlaban mo ay ang karunungan ng iyong mga ninuno at ang mga bagay na nasa paligid mo. Lumapit ka sa liwanag. Hinawakan mo ang sugat. Mainit ito at ang dugo ay dahan-dahang umaagos matingkad na pula laban sa balat na medyo marungis dahil sa usok at trabaho. Nakita mo ang pag-indayog ng balikat ng may sugat, ang pagpigil sa paghinga dahil sa hapdi. Huwag kang mataranta. Ang takot ay nagpapabilis ng tibok ng puso at ang mabilis na puso ay nagpapabilis ng pagdurugo. Huminga ka ng malalim at ipasa mo ang iyong kapayapaan sa Kanya. Tumingala ka. Tumingin ka sa madilim na sulok ng iyong bubungan sa pagitan ng mga rafters o barakilan na pinausukan ng maraming taon. Doon sa itaas, nakita mo ang iyong botika, isang makapal luma at maalikabok na sapot ng gagamba. Sa makabagong panahon ito ay dumi na dapat walisin, ngunit ngayon ito ay ginto. Ang sapot ng gagamba ay kilala ng bawat manggagamot at ina bilang pinakamabisang pampatigil ng dugo. Kumuha ka ng isang patpat o gamitin ang iyong daliri upang dahan-dahang kuhanin ang sapot. Siguraduhin mong wala na ang gagamba. Kailangan mo lang ay ang kanyang hinabi. Ang sapot ay dumidikit sa iyong balat malagkit pino at tila walang bigat. Ito ay seda ng kalikasan puno ng misteryo. Bumalik ka sa sugat. Dahan-dahan inilapat mo ang bola ng sapot sa ibabaw ng hiwa. Masdan mo kung paano ito kumikilos. Ang sapot ay hindi lamang basta tumatakip. Ito ay humahalo sa dugo. Ang malagkit na hibla nito ay nagsisilbing lambat na sumasalo at nagpapatigas sa likido. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang pulang agos ay bumagal. Ang sapot ay naging bahagi na ng balat, isang artipisyal na langib na pumipigil sa hangin at dumi na makapasok. Ngunit hindi pa sapat na tumigil ang dugo. Kailangan mong siguraduhin na hindi ito magnanaknak. Naniniwala ang mga tao ngayon sa balanse ng 4 humors o ang 4 na likido ng katawan. Ang sugat ay mainit at mapula,
Kaya kailangan itong lapatan ng bagay na magpapalamig at hihigop sa lason. Kumuha ka ng kapirasong tinapay na maslin mula sa mesa, yung malambot na parte sa loob, hindi ang matigas na balat. Isinubo mo ito saglit. Oo, nginuya mo ito ng bahagya upang mahaluan ng iyong laway. Maaring ito ay tunog kakaiba, ngunit ang iyong laway ay may dalang panglinis at ang tinapay ay magsisilbing poltis o pantapal. Inilabas mo ang nginuyang tinapay. Ito ay naging malambot na masa, mainit at basa. Inilagay mo ito sa ibabaw ng sapot ng gagamba. Ang pakiramdam nito sa sugat ay nakagiginhawa, isang basang tapal na humuhugot sa init at kirot. Ngayon kailangan itong balutin. Wala kang gauze o adhesive tape. Ang meron ka ay mga retaso ng luma at malambot na lino, mga pinagtabasan mula sa mga lumang kamiseta na hindi na maisuot. Kinuha mo ang isang mahabang piraso na itinabi mo para sa ganitong pagkakataon. Simulan mong ibalot ang tela sa paligid ng braso. Ang pagbabalot ay isang sining. Hindi ito dapat masyadong mahigpit upang hindi maputol ang daloy ng dugo, ngunit hindi rin masyadong maluwag upang hindi matanggal. Ang tela ay malambot sa balat, isang pamilyar na haplos. Sa bawat ikot ng tela, nararamdaman mo ang pagbaba ng tensyon sa katawan ng iyong ginagamot. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit ito ay naalagaan na. Hindi na ito isang banta. Ito ay isa na lamang alaala ng leksyon. Itinali mo ang dulo ng tela. Isang simpleng buhol, matibay at sigurado. Hinawakan mo ang kamay na may benda. Mainit ito. Buhay. Tumingin ka sa mata ng iyong pasyente. Walang salitang kailangan. Ang iyong mga mata ang nagsasabing, ligtas ka na. Nandito ako. Gagaling ito. Ang paniniwala sa lunas ay kalahati ng bisa nito. Sa paggamit mo ng sapot at tinapay, hindi ka lang nagpapagaling ng laman. Ipinapaalala mo sa kanila na ang mundong ito, kahit gaano kalupit, ay nagbibigay din ng lunas. Ang gagamba na kinatatakutan ay nagbibigay ng pantakip. Ang tinapay na kinakain ay nagbibigay ng ginhawa. Huminga ka ng malalim. Amuyin ang pinaghalong amoy ng lino, tinapay at usok. Ang krisis ay lumipas na. Ang sugat ay natakpan na. Bumalik ka sa iyong upuan. Ang umaga ay patuloy na umuusad. Ang araw ay tumataas kahit hindi mo ito nakikita sa likod ng makapal na ulap. May mga gawain pang naghihintay, ngunit sa sandaling ito, namnamin mo ang tagumpay ng iyong mga kamay na marunong maghabi, magluto, at higit sa lahat, maghilom. Ang araw ay nasa kalagitnaan na ng langit, bagaman nakatago ito sa likod ng makapal na ulap na kulay abo. Sa loob ng iyong tahanan, ang liwanag ay nananatiling malambot at madilim, tanging ang ningas ng apoy sa dapug at ang kakarampot na liwanag mula sa nakabukas na pinto ang tumatanglaw sa iyo. Tapos na ang mabibigat na gawain. Nakaigib na ng tubig, nakakain na, at ang sugat
ay nalunasan na. Ngayon ay ang oras para sa gawaing walang katapusan, ang gawaing sumusukat sa oras ng bawat babae sa panahong ito, ang paggawa ng sinulid. Umupo ka sa iyong mababang bangkito malapit sa pinto upang masinagan ng kaunting liwanag ang iyong ginagawa. Kinuha mo ang iyong kasangkapan. Hindi ito isang malaking makina na may gulong. Iyon ay para sa mayayaman. Ang hawak mo ay ang drop spindle, isang simpleng patpat na kahoy na may bilog na pabigat sa ilalim na gawa sa luwad o bato na tinatawag na whorl. Ito ay simple, sinauna at tapat. Sa iyong tabi ay ang basket ng lana o balahibo ng tupa na nalinis at nasuklay na. Kumuha ka ng isang kumpol. Dito nagsisimula ang mahika. Ang lana ay malambot parang ulap na nahawakan ng iyong kamay. Kapag pinisil mo ito, nararamdaman mo ang natural na langis nito, ang lanolin. Ito ay madulas ng bahagya at kumakapit sa iyong balat. Ito ang sikreto kung bakit kahit sa gitna ng taglamig at paghuhugas ng pinggan, ang iyong mga kamay ay nananatiling matibay. Ang langis ng tupa ang nagiging losyon ng iyong mga palad, isang biyaya mula sa hayop na nagbibigay ng init. Itinali mo ang dulo ng hibla sa kawit ng iyong spindle. Huminga ka ng malalim at simulan ang ritmo. Gamit ang iyong kanang kamay, pinitik mo ang spindle. Binitawan mo ito at hinayaan itong bumagsak patungo sa sahig habang umiikot. Panoorin mo ang pag-ikot nito. Mabilis, tuloy-tuloy, parang isang munting mananayaw na umiindayog sa ere. Habang ito ay umiikot at bumababa, hinihila nito ang mga hibla ng lana mula sa iyong kaliwang kamay, pinipilipit ito upang maging matibay na sinulid. Ang iyong kaliwang kamay ay may sariling talino. Ito ang nagkokontrol sa dami ng lana na dumadaloy. Kung masyadong kaunti, mapuputol ang sinulid. Kung masyadong marami, magiging bukol-bukol ito. Ang iyong mga daliri ay gumagalaw ng may memorya, dinadama ang kapal at nipis ng hibla nang hindi mo na kailangang tingnan. Ito ay isang meditasyon. Pitikin ang spindle. Panoorin itong umikot. Damhin ang hibla na dumadaloy sa mga daliri. Kapag ang spindle ay malapit ng sumayad sa sahig, saluhin ito. Ipulupot ang nagawang sinulid sa patpat. Ulitin. Wala kang naririnig na ingay, kundi ang mahinang huni ng hangin na pumapasok sa siwang ng pinto at ang maindayog na paghinga ng apoy. Ang pag-ikot ng spindle ay walang tunog, ngunit sa iyong paningin ito ay may ritmo. Ang paulit-ulit na pagbaba at pagtaas nito ay parang paghinga ng mundo. Habang tumatagal, ang iyong isip ay humihiwalay sa iyong katawan. Ang iyong mga mata ay nakatuon sa umiikot na kahoy at ang iyong diwa ay pumapasok sa isang estado ng payapang trance. Naiisip mo ang tupa na nagbigay ng lanang ito. Naiisip mo ang damuhan kung saan ito kumain. Naiisip mo ang araw na nagpainit sa likod nito. Ngayon,
Ang lahat ng iyon ay nasa iyong mga kamay, nagiging sinulid, na magiging damit na magbibigay ng init sa iyong pamilya. Ikaw ay hindi lamang gumagawa ng sinulid. Ikaw ay humahabi ng proteksyon. Bawat pulgada ng sinulid na iyong napipilipit ay isang pangako na hindi giginawin ang iyong asawa sa bukid, na hindi manginginig ang iyong anak sa gabi. Ang pagod sa iyong mga balikat ay unti-unting natutunaw. Ang paulit-ulit na galaw ay nakakahipnotismo. Wala kang ibang iniisip, wala kang ibang inaalala. Ang mundo ay lumiit. Ito na lamang ang hibla sa pagitan ng iyong mga daliri at ang umiikot na bigat sa dulo ng patpat. Sa katahimikang ito nahanap mo ang iyong pahinga. Hindi sa pagtulog, kundi sa paggawa ng isang bagay na alam mo na kahit nakapikit ay magagawa mo. Ang oras ay tila huminto. Ang umaga ay naging tanghali, ang tanghali ay naging hapon, at ikaw ay naroon pa rin payapang umiikid ng buhay. Tingnan mo ang spindle. Puno na ito. Mataba na ito sa sinulid na kulay gatas. Isang ngiti ang sumilay sa iyong labi. Isang simpleng tagumpay, ngunit isang mahalagang tagumpay. Hayaan mong ang kapayapaan ng gawaing ito ay bumasag sa anumang natitirang bigat sa iyong dibdib. Ikaw ay konektado sa nakaraan ng iyong mga ninuno na gumawa rin nito, at konektado sa hinaharap na magsusuot nito. Sa payapang pag-ikot ng kahoy, natagpuan mo ang sentro ng iyong mundo. Napansin mo ang pagbabago hindi sa pamamagitan ng orasan, kundi sa pagbigat ng hangin. Ang liwanag sa loob ng iyong tahanan ay unti-unting nagpapalit ng anyo. Mula sa maputlang abo ng tanghali ito, ngayon ay nagiging kulay ube at asul na malalim. Ang mga sulok ng silid ay nagsisimula ng lamunin ng anino, at ang apoy sa dapog ay lalong tumitingkad isang mata na mulat sa gitna ng paparating na dilim. Binitawan mo ang iyong spindle. Ang iyong mga daliri ay humihingi na ng pahinga. Tumayo ka at iniunat ang iyong likod. Narinig mo ang mahinang pagpaltok ng iyong mga buto, isang himig ng katawang nagtrabaho ng tapat. Lumapit ka sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Sa labas, ang mundo ay nasa ilalim ng mahika ng takip silim. Ito ang oras na tinatawag nilang agaw dilim, ang sandali ng pag-aagawan ng liwanag at gabi. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip, tila nagpipigil ng hininga. At pagkatapos, narinig mo ito. Mula sa malayo, kung saan nakatayo ang simbahang bato ng parokya, dumating ang tunog. Hindi ito matinis. Ito ay isang malalim at mababang dagundong na gumagapang sa ibabaw ng mga bukid, tumatagos sa hamog at yumayanig ng bahagya sa lupa na iyong tinatapakan. Ang kampana. Ito ang tinig ng Diyos sa lupaing ito. Sa oras na marinig ito, ang bawat gumagalaw na nilalang ay humihinto. Tumanaw ka sa malawak na bukid. Nakita mo ang mga anino ng mga kalalakihan at kababaihan, ang iyong mga kapitbahay, ang iyong asawa, na tumigil sa pagbubungkal o paglalakad. Sa gitna ng malawak na lupain, silang lahat ay yumuko. Walang nagsasalita. Ang tanging nagahari
ay ang umaalon na tunog ng tanso na nagpapaalala sa lahat, tapos na ang araw. Salamat sa buhay. Ito ang Vespers, ang orasyon ng gabi. Kahit ikaw sa pintuan ng iyong munting kubo ay yumuko rin. Ipinikit mo ang iyong mga mata. Sa sandaling ito, tinatanggal mo ang bigat ng pagiging isang manggagawa. Hindi ka muna nag-aalala sa kakulangan ng kahoy o sa nipis ng sopas. Sa ilalim ng tunog ng kampana, ang iyong kaluluwa ay nagpapahinga. Nang imulat mo ang iyong mga mata, nakita mo ang pagbabago ng tanawin. Sa itaas ng burol, nakatayo ang manor house, ang malaking bahay na bato ng Panginoong may lupa. Ang mga bintana nito ay nagsisimula ng magliwanag gawa ng mamahaling kandila at malalaking apoy. Ito ay isang kastilyo ng init at yaman, malayo sa iyong realidad. Ngunit sa gabing ito, hindi ka nakakaramdam ng inggit. Ang bato ay malamig at ang kastilyo ay malawak at malungkot. Tumingin ka sa ibaba sa iyong nayon. Mula sa bawat bubong na pawid, nakikita mo ang manipis na usok na pumapailan lang patungo sa langit. Tuwid ang akyat ng usok maputi laban sa asul na kadiliman. Amuyin mo ang hangin. Ang amoy ng yelo at putik ay nahaluan na ngayon ng amoy ng pag-uwi. Amoy ito ng nasusunog na pit at kahoy. Amoy ito ng pinakuluang repolyo at beans. Bawat bahay ay nagluluto. Bawat chimenea ay nagsasabing may pamilyang nagtipon-tipon upang labanan ang dilim. Nakita mo ang isang pamilyar na hugis na naglalakad palapit sa iyong kubo. Ang lakad niya ay mabigat hapo at mabagal. Ang iyong asawa. Nakabsanib sa kanyang balikat, ang kanyang asarol at ang kanyang hininga ay puting ulap na sumusunod sa kanya. Hindi siya tumatakbo, ngunit may katiyakan sa kanyang mga hakbang. Alam niyang may naghihintay na liwanag. Alam niyang may nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang orasyon ay tapos na. Ang huling ugong ng kampana ay naging bulong na lamang sa hangin. Ang langit ay ganap na ngayong madilim, at ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip maliliit na matang nagbabantay sa inyo. Umatras ka papasok. Hinintay mong makapasok ang iyong asawa, dala ang lamig ng gabi sa kanyang damit bago mo isinara ang pinto ng mahigpit. Inilagay mo ang bar o trangka na kahoy. Ang tunog ng kahoy na dumula sa liyabe ay ang tunog ng pagtatapos. Ang mundo sa labas, ang Panginoong may lupa, ang bukid, ang simbahan, ang lamig ay sarado na. Ang natitira na lamang ay ang mundo sa loob. Ang iyong mundo. Ang iyong kaharian ng init at liwanag ng apoy. Huminga ka ng maluwag. Nakatawid kayo sa isa pang araw. Ligtas. Ang mundo sa labas ay nilamon na ng dilim. Kung sisilip ka sa siwang ng dingding, wala kang makikita, kundi ang itim na kawalan. Ngunit sa loob, sa gitna ng inyong munting kaharian, ang dapog ay nagbibigay ng liwanag na kulay ginto at tanso. Ang mga anino ninyo ay humahaba at sumasayaw sa dingding mga higanting bantay na nakikinig sa inyong katahimikan. Dumulog na kayo sa hapag. Ang iyong asawa ay nakaupo sa puno ng mesa sa bangkong may sandalan ang kaisa-isang upuang may ganitong pribilehiyo. Ikaw at ang mga bata
ay nakaupo sa mahahabang bangko sa gilid. Walang mantel na seda ang nakalatag. Ang kahoy na oak ng mesa ay hubad kuminis at umitim na dahil sa mantika at pawis ng maraming taon. Inilapag mo ang malaking palayok sa gitna. Ang usok nito ay pumapailan lang dala ang amoy na pinakamabango sa lahat para sa taong pagod ang amoy ng luto. Wala kayong mga plato na porselana o luwad. Ang nasa harap ninyo ay mga trenchers. Minsan ito ay mga hiwa ng tinapay na lipas na 4 na araw ng luto, matigas na parang kahoy. Ito ang nagsisilbing plato. Ang sabaw at ulam ay ilalagay sa ibabaw nito at ang tinapay ang sasalo sa mga sarsa. Ngunit ngayong gabi, gamit ninyo ay ang mga trenchers na gawa sa kahoy, mga parisukat na tabla na may uka sa gitna. Simple, matibay, hindi nababasag. Sinimulan mo ang pagsasalin. Dito makikita ang batas ng pagmamahal at sakripisyo. Ang unang sandok na siyang naglalaman ng pinakamaraming gulay at kung swerte ay kapirasong taba ng karne ay ibinibigay mo sa iyong asawa. Siya ang haligi, ang nagbubungkal ng lupa. Kailangan niya ang lakas. Ang sumunod ay sa mga anak. At ikaw, ang ina, ang tatanggap ng huling sandok. Kadalasay, mas marami ang sabaw kaysa sa laman, ngunit hindi ka nagdaramdam. Ang makita silang kumakain ay busog na rin para sa iyong puso. Walang tinidor. Ang tinidor ay gamit ng dyablo, sabi ng ilan, o di kaya'y gamit lamang ng mga hari sa Italia. Kayo ay kumakain gamit ang mga biyaya ng Diyos, ang inyong mga daliri at ang kutsarang kahoy. Masdan mo ang iyong asawa. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may itim na guhit ng lupa sa ilalim ng kuko ay dahan-dahang humahawak sa kutsara. Iginagalang niya ang pagkain. Walang nagmamadali, walang nagsasalita. Ang tunog lamang na maririnig ay ang mahinang paghigop ng sabaw at ang pagtama ng kahoy sa kahoy. Isinubo mo ang mainit na sabaw. Ang lasa ay payak. Lasa ito ng sibuyas na inani bago magyelo. Lasa ito ng repolyo at oats. May kaunting alat ngunit hindi sobra dahil mahal ang asin. Gayunpaman, sa iyong dila, ito ay masarap. Ito ay mainit. Gumuguhit ito sa iyong lalamunan, tinutunaw ang lamig na naipon sa iyong dibdib maghapon. Habang nauubos, ang sabaw tumatambad ang ilalim ng trencher. Kinuha mo ang kapirasong tinapay na hawak mo sa iyong kaliwang kamay, ang iyong pangilalim. Ipinahid mo ito. Sa mangkok sinisimot ang bawat patak ng sarsa at mantika. Wala tayong itinatapon. Ang tinapay na ito na ngayon ay malambot na at puno ng lasa ng ulam, ang pinakamasarap na subo. Tumingin ka sa iyong pamilya. Sa liwanag ng apoy ang kanilang mga mukha ay malambot. Ang pagod ay nakaukit pa rin sa kanilang mga mata, ngunit ang gutom ay napawi na. Ang pagkain ay may kapangyarihang magbigay ng panandaliang kapayapaan. Sa sandaling ito, walang batas ng hari, walang buwis na dapat bayaran, walang lamig
na di kayang tiisin. Mayroon lamang kayo ang mesa at ang init ng tiyan. Uminom ka mula sa pitsel. Hindi tubig ang laman nito, delikado ang tubig minsan. Ito ay isang mahinang serbesa na gawa sa bahay. Mababa ang tapang nito, sapat lang upang patayin ang mga mikrobyo sa tubig at magbigay ng kaunting init sa dugo. Ang lasa ay mapait at maasim, ngunit ito ay dumadaloy ng maayos kasama ng tinapay. Natapos na ang hapunan. Ang mga trenchers ay malinis na tila hinugasan ng dila at tinapay. Wala nang natira. Ang kabusugan na nararamdaman mo ay hindi ang bigat ng labis na pagkain, kundi ang sapat na bigat para makatulog ng mahimbing. Ito ang sining ng pamumuhay sa panahong ito, ang pagiging masaya sa sapat. Ipinatong ng iyong asawa ang kanyang kamay sa ibabaw ng iyong kamay sa ibabaw ng mesa. Ang palad niya ay mainit. Isang pisil, isang tahimik na pasasalamat. Ang apoy sa dapug ay nagsisimula ng humina, nagiging mapulang baga na lamang. Ang mga anino ay hindi na sumasayaw. Sila ay nakahiga na rin, naghihintay ng pagtulog. Ang tiyan ay puno. Ang puso ay payapa. Ang gabi ay ganap na sa inyong tahanan. Ang apoy sa dapog ay pagod na. Mula sa pagiging masiglang mananayaw, ito ngayon ay isa na lamang tumpok ng mga mapupulang mata na kumukurap sa ilalim ng makapal na abo. Ang init ay nariyan pa, ngunit ang liwanag ay sumuko na sa dilim. Ang mga sulok ng iyong tahanan ay naging malalalim na kuweba, at ang kisame ay nilamon na ng itim na kawalan. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Bago ang ganap na pagpikit, may mga huling seremonya pang dapat gawin. At para rito, kailangan mo ng huling tanglaw. Kinuha mo ang iyong ilawan. Huwag mong hanapin ang puti at mabangong kandila na gawa sa beeswax. Ang mga iyon ay para lamang sa altar ng simbahan at sa hapag ng Panginoong may lupa. Ang sa iyo ay ang ilaw ng lupa, ilaw ng mahihirap, ang rushlight. Ito ay hindi mukhang kandila sa paningin ng makabagong tao. Ito ay isang piraso ng tangkay ng damo, ang rush na tinalupan mo ng balat upang ilabas ang malambot na ubod sa loob. Ang ubod na ito ay pinatuyo at inilubog sa talo o tinunaw na taba ng hayop. Ang taba ay nakuha mula sa pinakuluang buto at retaso ng karne noong nakaraang katayan. Ang ilawan ay nakatayo sa isang bakal na holder na may panga. Iinipit mo ang tangkay ng damo sa bakal upang tumayo ng tuwid. Lumapit ka sa dapog. Kumuha ka ng isang maliit na patpat, sinindihan ito sa natitirang baga at inilipat ang apoy sa dulo ng rushlight. Panoorin ang pagsilang ng liwanag. Hindi ito malinis na ningas. Ito ay mausok, maligalig at may kulay na madilaw na tila naninilaw na dahon. At kasabay ng liwanag, dumating ang amoy. Ang talo ay maamoy. Ito ay amoy ng taba ng tupa na medyo luma, na amoy ng kusina, amoy ng hayop. Sa ibang panahon ito ay maaaring tawaging mabaho, ngunit sa iyo, ito ay amoy ng tahanan.
Ito ay amoy ng karangyaan sapagkat ang bawat patak ng taba na nasusunog ay taba na sana ay inihalo sa sabaw. Ang pagsindi nito ay pagsusunog ng pagkain upang magkaroon ng paningin. Kaya't bawat sandali ng liwanag nito ay mahalaga. Sa ilalim ng mabuhay na liwanag na ito, ang iyong bahay ay nagbago ng anyo. Ang mga anino ay naging higante. Dahil sa likod ng apoy ng rushlight ang anino ng iyong asawa na nag-aayos ng gamit ay humahaba sa dingding umaabot hanggang bubungan, tila isang sinaunang espiritu na nagbabantay. Ang mga anino ng mga bata ay sumasayaw na parang mga duwende sa sulok. Ang liwanag ay hindi tumatagos ng malalim. Gumagawa lamang ito ng isang maliit na bilog ng kaliwanagan sa gitna ng silid. Dito sa loob ng bilog na ito, kayo ay nagtitipon. Ito ang oras ng pagiging malapit. Nakikita mo ang mukha ng iyong asawa sa kabila ng liwanag. Ang madilaw na ningas ay nagpapalalim sa mga guhit sa kanyang noo, ngunit pinalalambot nito ang kanyang mga mata. Sa liwanag na ito, ang dumi at luma ng inyong damit ay hindi nakikita. Ang nakikita lamang ay ang ginto sa inyong balat. May katahimikan sa pagmamasid sa rushlight. Mabilis itong maubos. Ang isang tangkay ay tatagal lamang ng ilang minuto bago mo kailangang iangat o palitan. Ito ay isang orasan ng apoy. Sinasabi nito sa iyo, bilisan mo, ang oras ay tumatakbo. Oras ay ang taba ay natutunaw. Kaya't ginagawa ninyo ang huling paghahanda ng may focus. Isinasara ang mga bintana. Itinatabi ang mga kutsilyo. Sinisilip ang mga bata. Lahat ay ginagawa sa ilalim ng namamatay na liwanag. Ang usok mula sa taba ay gumuguhit ng manipis na linya sa hangin, humahalo sa usok ng dapog. Masangsang oo, ngunit ito ang insenso ng iyong gabi. At kapag tapos na ang lahat, kapag nakahiga na ang mga bata, at kapag naitabi na ang mga gamit, haharapin mo ang ilaw sa huling pagkakataon. Hindi mo ito hihipan ng malakas, baka tumalsik ang mainit na mantika. Babasain mo ng bahagya ang iyong daliri at dahan-dahang pipisilin ang mitya o di kaya'y gagamit ng snuffer kung mayroon man. Ngunit madalas, hinahayaan mo na lang itong maubos hanggang sa huling hibla ng damo. Panoorin mo ang huling sandali. Ang apoy ay liliit kakapit sa natitirang taba, manginginig ng husto at pagkatapos, wala na. Ang usok na naiiwan ay manipis na laso sa dilim. Ang amoy ng namatay na kandila, ang amoy ng sunog na taba ay nananatili sa hangin. Ang dilim ay bumalik, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ito ay pamilyar na. Ang liwanag ay nagawa na ang tungkulin nito. Inihatid kayo nito mula sa hapunan patungo sa kaligtasan ng pagtulog. Ngayon, ang tanging liwanag na lamang ay ang mapulang mata ng mga baga sa dapog na nagbabantay sa inyong paghinga. Patay na ang ilaw ng taba. Ang iyong tahanan ay nababalot na ng isang makapal at malambot na kumot ng kadiliman.
Ngunit bago mo tuluyang ipikit ang iyong mga mata, may isang batas pa na kailangang sundin, isang batas na hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa kaligtasan ng bawat bubong na pawid sa buong Inglaterra. Ito ang couvre-feu, ang curfew. Sa wikang Pranses ng mga Maharlika, ang ibig sabihin nito ay takpan ang apoy. Lumapit ka sa dapog sa gitna ng silid. Bagaman madilim ang iyong mga paa, ay sanay na sa bawat lubak ng sahig. Alam ng iyong katawan ang daan. Sa gitna ng abo ang mga baga ay nananatili pa ring gising, mga mapupulang mata na kumukurap, humihinga at nagbibigay ng huling init. Ang apoy na ito ang nagluto ng inyong pagkain, nagpatuyo ng inyong damit at nagtaboy sa lamig. Ito ay kaibigan. Ngunit sa gabi, kung pababayaan ito, ay maaaring maging isang mabangis na kaaway na lalamon sa inyong tahanan habang kayo ay natutulog. Kaya't kailangan itong patulugin. Lumuhod ka sa harap ng dapog. Ang init ay tumatama sa iyong mukha, isang paalam na halik mula sa elementong ito. Kinuha mo ang iyong fire rake o simpleng piraso ng bakal. Hindi mo bubuhusan ng tubig ang apoy. Ang tubig ay papatayin ito ng tuluyan at ang basang abo ay magiging putik na mahirap painigin bukas. Ang kailangan mo ay ang sining ng pagbabangko o banking the fire. Gamit ang bakal, dahan-dahan mong tinipon ang mga nagbabagang uling sa gitna. Pinagtabi-tabi mo sila, tila mga magkakapatid na nag-aagawan ng init. Panoorin mo ang kanilang kulay, mula sa matingkad na kahel ito ay nagiging malalim na pula habang sila ay nagsisiksikan. Pagkatapos, kinuha mo ang mga abo, ang pinungpulbos na kulay abo na nakapaligid sa dapog. Ito ang kumot ng apoy. Dahan-dahan tinabunan mo ng abo ang mga baga. Wala kang naririnig na ingay, kundi ang mahinang paggalaw ng alikabok. Ang abo ay bumabagsak ng pino at tahimik. Unti-unti ang pulang liwanag ay nawawala. Tinatakpan mo ang ningning, ngunit iniingatan mo ang init sa loob. Ang prosesong ito ay isang panalangin para sa kinabukasan. Ang baga na tinatakpan mo ngayon ay ang syaring baga na bubuhayin mo bukas ng madaling araw. Kung mamamatay ito, babalik ka sa hirap ng bato at bakal. Kung iingatan mo ito ang umaga, ay magiging mas madali. Kapag natakpan na ang lahat, ang dapog ay mukha ng bundok ng abo. Wala nang usok na lumalabas. Wala nang dilang apoy na sumasayaw. Ang dragon ay natutulog na sa ilalim ng lupa. Tumayo ka. Ang silid ay ganap na ngayong madilim. Wala nang anino sapagkat wala nang liwanag na lilikha nito. Ang tanging gabay mo na lamang ay ang memorya ng iyong tahanan at ang pakiramdam ng hangin sa iyong balat. Ang amoy ng silid ay nagbago. Mula sa amoy ng nasusunog na kahoy at taba, ngayon ay nangingibabaw ang amoy ng mainit na alikabok at lupang tuyo. Ito ay amoy ng kapayapaan, amoy ng pagtatapos. Naramdaman mo ang pagbigat ng iyong mga talukap. Ang batas ng gabi ay nasunod na. Ang iyong tahanan ay ligtas mula sa sunog. Ang nayon
ay tahimik. Ang kampana ng simbahan ay matagal nang tumigil. Wala nang hinihingi ang mundo sa iyo. Tapos na ang paghabi, tapos na ang pagluluto, tapos na ang pag-iingat sa apoy. Maaari ka nang bumitaw. Huminga ka ng malalim sa dilim. Ang hangin ay lumalamig na muli, ngunit alam mong sa ilalim ng bundok ng Abo, ang puso ng iyong tahanan ay mainit pa rin naghihintay sa iyong pagbabalik. Ngayon ang tanging destinasyon mo ay ang higaan. Ang dayami ay naghihintay na yumakap sa iyong pagod na katawan. Nakatayo ka sa ganap na kadiliman, ngunit hindi ka nawawala. Ang iyong tahanan ay nasa loob mo na. Alam mo kung ilang hakbang ang layo ng higaan. Alam mo kung saan nakalagay ang bawat kagamitan. Gumagalaw ka ng may tiwala, ang iyong katawan ay isang instrumento na sanay sa musika ng dilim. Kinapa mo ang iyong higaan, ang palet. Lumuhod ka at naramdaman mo sa ilalim ng iyong mga kamay ang sako na magaspang ang balat na naglalaman ng kaluluwa ng inyong pahinga, ang dayami. Dito sa isang sulok, nakahiga na ang iyong mga anak, magkakadikit na parang mga kuting nagpapalitan ng init ng hininga. Sa kabila naman ang iyong asawa na ang mabigat at maindayog na paghinga ay nagsasabing siya ay malayo na sa lupain ng paggising. Dahan-dahan kang humiga sa iyong puwesto. Isang buntong hininga ang kumawala sa iyong bibig habang ang iyong katawan ay lumalapat sa dayami. Ito ay hindi malambot na parang ulap. Mayroon itong sariling buhay. Nararamdaman mo ang mga tangkay na gumagalaw at nag-aakma sa bigat ng iyong likod. May mga parte na matigas, may mga parte na malambot. Sa bawat paggalaw mo, naririnig mo ang mahinang pag-uusap ng mga tuyong dahon. Sa ilalim mo isang bulong na nagsasabing magpahinga ka na. Hilahin mo ang mabigat na kumot na lana hanggang sa iyong baba. Ang gaspang nito ay pamilyar na isang haplos na nagsasabing ligtas ka. Ang amoy nito, amoy usok, amoy lana, amoy pawis, ay ang pabango ng iyong pagod at tagumpay. Ngayon ipikit mo na ang iyong mga mata. Sa ilalim ng iyong mga talukap, wala ng liwanag, wala ng anino. Ang natitira na lamang ay ang iyong mga pandama. Pakinggan mo ang gabi. Ang tanging tunog ay ang paghinga ng iyong pamilya. Ang mababaw at mabilis na paghinga ng iyong mga anak, ang malalim na paghilik ng iyong asawa. Ito ang koro ng iyong tahanan, isang musika na nagpapatunay na ang lahat ay buhay, ang lahat ay payapa. Sa labas marahil ay umiihip ang hangin o tumutulo ang hamog mula sa bubong, ngunit dito sa loob ang tanging mahalaga ay ang ritmo ng paghinga. Damhin mo ang init. Ang init na galing sa katawan ng iyong pamilya ay naghahalo sa ilalim ng iisang kumot. Ito ay isang bulsa ng init na nilikha ninyo laban sa buong mundo. Hindi ito galing sa apoy, kundi sa dugo na dumadaloy sa inyong mga ugat. Ito ang pinakadalisay na uri ng init. Amuyin mo ang hangin. Ang amoy ng natutulog na katawan, ang amoy ng dayami, at ang naiwang amoy ng abo mula sa dapog. Ito ang amoy
ng pagtatapos ng araw. Ito ang amoy ng santuwaryo. Hayaan mong bumigat ang iyong katawan. Ang iyong mga paa na naglakad sa nagyayelong putik ay nagpapahinga na. Ang iyong mga kamay na humabi ng sinulid at naghiwa ng tinapay ay maluwag nang nakapatong sa iyong dibdib. Ang iyong likod na nagbuhat ng timba at nag-alaga ng pamilya ay isinusuko na ang bigat sa lupa. Ang mga alalahanin ng bukas ang pagkain ng trabaho, ang buwis ay unti-unting lumalayo. Para silang mga bangka na tinatangay palayo sa dalampasigan ng iyong kamalayan. Ang gabi ay isang malawak na dagat at ikaw ay nagpapatangay na. Ang dayami sa ilalim mo ay hindi na lamang isang higaan. Ito ay nagiging bukid. Ang kumot ay nagiging lupa. Ang iyong katawan ay nagiging binhi na muling itatanim upang bukas ay sumibol na may panibagong lakas. Nararamdaman mo ang huling hibla ng iyong kamalayan na bumibitaw. Ito ay ang pakiramdam ng pagkahulog hindi sa isang bangin ng takot, kundi sa isang malalim na balon ng kapayapaan. Ang pagod ng iyong mga kalamnan ay nagiging matamis na panghihina. Ang bawat paghinga mo ay mas bumabagal, mas lumalalim. Ikaw ay nasa hangganan na ng panaginip. Sa huling sandali bago ka tuluyang dalhin ng agos, may isang pakiramdam na nangingibabaw sa lahat pasasalamat. Pasasalamat sa dayaming yumayakap sa iyo. Pasasalamat sa kumot na nagbibigay init. Pasasalamat sa mga hiningang naririnig mo sa dilim. Nakatawid ka sa isa na namang araw at sa yakap ng dayami ikaw ay buo. Payapa. Si Elara ay natutulog na. Ang kanyang paghinga ay humalo na sa paghinga ng kanyang asawa at mga anak, isang mabagal at payapang agos sa karagatan ng gabi. Ang kanyang mga panaginip ay marahil simple lamang isang bukid na puno ng ani, isang apoy na hindi namamatay, isang tinapay na malambot at mainit. Nasa taong 1380 siya. Isang tuldok lamang sa mahabang sinulid ng kasaysayan. At ikaw ay naririto. Daan-daang taon ang layo. Ang iyong higaan ay malambot. Ang iyong kumot ay magaan. Ang iyong silid ay tahimik, hindi dahil sa batas ng curfew, kundi dahil sa iyong pinili. Ngunit isipin mo ito. Ang katahimikan na bumabalot sa iyo ngayon ay ang parehong katahimikan na yumakap kay Elara. Ang dilim sa likod ng iyong mga mata ay ang parehong dilim na nagpahinga sa kanyang pagod na diwa. Ang hangin na iyong hinihinga ay binubuo ng parehong mga atomo na dumaan sa kanyang mga baga. Ang buwan na marahil ay sumisikat sa labas ng iyong bintana ay ang parehong buwan na nagbantay sa kanyang bubong na pawid. Ang buhay ay nagbago. Mayroon ka ng liwanag sa isang pindot. Mayroon kang init na hindi nangangailangan ng bato at bakal. Mayroon kang pagkain na hindi kailangang ipaglaban mula sa matigas na balat. Ngunit ang puso ng tao ay hindi nagbago. Ang pagnanais na mayakap sa pagtatapos ng araw. Ang pangangailangan na makaramdam ng init at kaligtasan. Ang pag-asang may bukas pang darating. Ang pag-ibig para sa pamilyang humihinga sa iyong tabi. Ang lahat ng iyan ay pareho. Ang mga pagsubok ni Elara
Ang putik, ang lamig, ang gutom ay tila malayo na. Ngunit ang kanyang lakas, ang katatagan, ang tiyaga sa paghabi, ang sakripisyo sa hapagkainan, ang haplos na nagpapagaling ay nananalaytay pa rin. Dumadaloy ito sa dugo ng mga henerasyon. Dumadaloy ito sa iyo. Kaya't sa iyong paghiga ngayong gabi, isipin mo siya. Isipin mo ang milyon-milyong elara na nauna sa iyo na humabi at nagluto at nag-alaga sa gitna ng kadiliman upang ikaw sa dulo ng mahabang sinulid na iyon ay magkaroon ng pagkakataong makahiga ng payapa. Ang iyong kama ay hindi lamang isang higaan. Ito ay isang dambana na itinayo ng kanilang mga sakripisyo. Ang iyong kapayapaan ay ang kanilang pangarap na natupad. Huminga ka ng malalim. Bitawan mo na ang lahat ng bigat. Ang mga alalahanin mo ay mga mumu lamang kumpara sa tinapay na bato na kanilang kinain. Hayaan mong ang kwento ni Elara ay maging banig na iyong hihigaan. Hayaan mong ang kanyang katahimikan ay maging kumot na babalot sa iyo. Dahil sa huli, iisa lamang ang agos ng gabi. At sa agos na iyon, lahat tayo ay nagpapahinga. Matulog ka na, mahimbing, payapa. Ang apoy ay nabantayan na.